Sa isang lumang bahay sa dulo ng baryo, nakatira si Lola Esther, isang tahimik na matandang babae na kilala dahil araw-araw siyang naghahain ng 2 pinggan sa hapag. Isang plato para sa kanya at isang plato para sa asawa niyang matagal nang wala. Araw-araw sa mismong alas 6 ng umaga, magtatabi siya ng 2 tasa ng kapeng barako. Araw-araw sa alas 12 ng tanghali, maglalapag siya ng 2 plato ng kanin at ulam. Araw-araw sa alas 6 ng gabi, magsisindi siya ng maliit na kandila habang nakatanaw sa bakanting upuan. Sinabihan na siya ng mga apo, "Lo, bakit mo pa hinahainan si Lolo? Wala naman na siya. Sayang lang." Ngumingiti lang si Lola Esther, yung nanggiting may bahid ng pagod at kirot. Ang pag-ibig hindi nasasayang, iha. Kahit wala na siya, may nakalaan pa rin na upo para sa kanya. Hindi sila naniwala. Ang tingin ng lahat, si Lola Esther ay nalulunod sa kalungkutan. Pero hindi nila alam ang totoo. Isang gabi malakas ang ulan, tumutulo ang bubong. Humahampas ang hangin. Habang naglilinis si Lola Esther, may narinig siyang mahihinang katok sa pintuan. Tak, tak, tak. Pagbukas niya, nakita niya ang isang batang lalaki. Mga 8 taong gulang, basang-basa, nanginginig sa lamig, at may mga matang hindi nakakita ng kalinga sa mahabang panahon. "Tayo po ba ito niyo?" Tanong ng bata habang nakatingin sa ilaw na lumalabas mula sa bahay. "Hindi," sagot ni Lola Esther, marahang pinunasan ng buhok niya. "Pasok ka, anak!" At dinala niya ito sa hapag, sa mesa kung saan may 2 nakahandang pinggan, gaya ng nakasanayan. Umupo ang bata sa bakanting upuan, nangingilid ang luha. Lumingon si Lola Esther, tumingin sa pinggan na ilang taon nang walang gumagamit, at pagkatapos ngumiti siya ng may malalim na kahulugan. Sa wakas, bulong niya, "May uupo ulit dito." Napatigil ang bata. "Para po ba talaga sa akin to, Lola?" "Huwag kang matakot, anak," sagot niya habang hinihipo ang balikat nito. "Matagal nang may nakalaan na lugar para sa isang batang tulad mo. Hindi ka aksidente na napadpad dito." At sa gabing iyon, unang beses muling may kumain sa kabilang pinggan. Kinabukasan, nagtaka ang mga apo. "Lo, bakit may kasama ka na? Saan mo nakuha yan?" Saglit siyang napatingin sa langit, parang may kinakausap. "Matagal ko nang alam, hindi masasayang ang 2 pinggan. Hindi kay Lolo iyon ngayon. Kay kanya na iyon. Kahit galit man ang lola sa pagpanaw ng asawa, kahit iniwan siyang mag-isa, hindi niya isinara ang puso niya. At ngayon ang bakanting upuan, ang upuang ilang taon niyang hinihintay na muling may uupo, ay napunan ng batang nangangailangan ng tahanan. That night, bago matulog, nakita nila si Lola Esther na nakangiting nakatanaw sa mga bituin. "Salamat," bulong niya. "Kahit wala ka na, tinuruan mo pa rin akong magmahal ulit." At simula noon, hindi na kailanman naging 2 ang pinggan sa mesa. Lagi na silang 3. At sa wakas, puno ulit ang tahanan. Moral na aral. Ang pag-ibig ay may kakayahang maghintay, magtiis, at muling magbukas ng pinto kahit gaano katagal itong naiwan na nakasara. Sa kwento ni Lola Esther, makikita natin na may mga sugat na hindi nakikita ng mata. Pangungulila, pag-iisa, at ang pakiramdam na iniwan. Ngunit sa kabila ng sakit, pinili niyang magbigay, hindi dahil kailangan, kundi dahil iyon ang wasto. Maraming tao ang nagsasabing sayang ang oras, sayang ang paghahain, sayang ang 2 pinggan. Subalit para kay Lola Esther, hindi iyon sayang. Sapagkat ang pag-ibig na puro at tapat ay hindi nasasayang kahit hindi ito sinusuklian ng matagal. Ang pag-ibig na naghintay para sa asawa niya ay siya ring pag-ibig na nagbukas ng pintuan para sa batang walang tahanan. Minsan may mga bagay tayong ginagawa na hindi maintindihan ng iba. Mga pangalawang pinggan sa buhay na iniingatan natin, mga puwang na nakalaan para sa isang taong maaaring dumating o maaaring hindi. Ngunit ang Diyos ay hindi bulag. Alam niya kung bakit mo itinutuloy, kahit ikaw mismo minsan ay napapagod na. At kapag dumating ang tamang panahon, ang puwang na akala mong para sa isang taong wala na, ay ibibigay pala sa isang taong nangangailangan. Kapag puno pa rin ang puso mo ng pag-ibig, kahit ilang ulit itong nasaktan, mas madali nitong tanggapin ang mga bagong kaluluwa na kailangan ng tahanan. Ang tunay na kabutihan ay hindi transaksyon, hindi ito palitan. Ito ay pagpapalawak ng puso. At gaya ng ginawa ni Lola Esther, ang pusong handang magmahal kahit muli ay pusong kayang punuin ng Diyos. Hebreo 13:18. Manalangin kayo para sa amin. Nais naming mamuhay ng matuwid at may malinis na budhi sa lahat ng bagay.
Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!